adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Cause we have more stories para sa'yo. May mga babaeng hindi iniwan dahil hindi sila sapat. Iniwan sila dahil masyado silang naghintay. Ito ang kwento ng isang babaeng hindi nawalan ng pagmamahal pero unti-unting nawawala sa sarili. Magandang araw po, DJ Bettina. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maxine, 29 years old. Isang ordinaryong babae na minsang naniwala na ang pagmamahal ay sapat para manatili ang isang tao. Hindi po ako perfect. Alam kong may mga ugali akong mahirap mahalin. Clingy ako, madaldal, minsan selosa, minsan needy. Pero hindi po ako naging ganito nang wala lang. Nakilala ko si Anton nung college. Pareho kaming bata pa. Pareho kaming nangangarap. Masaya kami noon. Simple lang. Isaw sa gilid ng campus, mga mahabang walks, kwentong hanggang sa mapagod yung mga paa namin. Hindi ko na malaya na habang mas minamahal ko siya, unti-unti naman akong nawawala sa sarili ko. Nung una pakiramdam ko, ligtas ako. Kapag may problema ako, siya ang una kong tinatawagan. Kapag masaya ako, siya rin ang una kong sinasabihan. Ginawa ko siyang tahanan at doon ako nagkamali. Nang graduate siya, nagbagong mundo niya. May trabaho na siya, may responsibilidad, may pagod na hindi ko agad naintindihan. Ako naman, naiwan pa sa school. At sa distansyang yun, doon pumasok yung takot, Bettina. Hindi ako nagselos dahil may iba na agad. Nagselos po ako dahil wala na akong lugar sa buhay niya. Wala na siyang oras para sa akin. Hindi siya agad nagre-reply. Madalas busy, madalas pagod. At tuwing tatawag ako, parang storbo na lang ako sa kanya. Kaya oo, naging clingy po ako. Naging needy. Humingi ako ng lambing sa parang alam ko. Hindi ko alam na sa bawat tawag ko, sa bawat tanong ko, unti-unti pa lang siyang napapagod. May mga gabi na nakahiga lang ako, hawak ang cellphone, umaasang mag-reply siya. May mga araw na nagpapanggap akong okay kahit ramdam kong unti-unti na siyang lumalayo. Hanggang sa maramdaman ko na parang iba na talaga. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil hindi na ako ang takbuhan niya. May kausap na siyang iba, Bettina. May kasamang mas nakakaintindi, mas tahimik, mas hindi demanding. At ako, naging dahilan ng stress niya. Nagmakaawa po ako, umiyak ako, nagpakababa ako sa harapan niya. Akala ko kasi kapag mas minahal ko pa, babalik siya. Pero hindi ganun ang pagmamahal pala. Dumating sa puntong wala na akong dignidad. Tinanggap ko pa rin siya kahit alam kong may iba na. Hindi dahil tanga po ako, Bettina, kundi dahil umaasa ako. Umaasa na pipiliin niya ako sa huli. Pero iniwan niya pa rin ako. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya nagpaalam ng maayos. Bigla na lang siyang nawala. At naiwan po akong mag-isa kasama ang mga tanong na wala na atang kasagutan pa. Matagal bago ako bumangon. May mga gabing ayoko nang gumising talaga. May mga araw na tinatanong kong sarili ko kung saan ako nagkulang. Hanggang sa napagod na lang din ako. Noong una, Bettina, sinubukan kong maging okay agad. Nag-post ako ng pictures na nakangiti, nag-story, na nagkakape mag-isa. Pinakita ko talaga sa social media na parang okay at kaya ko ang lahat. Pero sa totoo lang, tuwing gabi, kapag ako lang at yung cellphone ko lang, sa bawat tunog ng notification, umaasa pa rin ako na kahit alam kong hindi siya, hoping pa rin ako na sana siya nga. May mga bagay na akala ko mawawala kapag kainiwan ka. Pero mas lalo lang lumalabas. Doon ko na-realize na hindi lang pala ako nasaktan dahil iniwan niya ako.
Nasaktan ako dahil nakalimutan ko kung sino ako bago siya. Nasanay akong mag-adjust, nasanay akong maghintay, nasanay akong intindihin ang pagod niya kahit pagod na rin ako. Hanggang sa nakalimutan ko kung ano yung mga gusto ko, kung anong mga kailangan ko. May isang gabi, Bettina, na sobrang tahimik ng paligid tapos bigla akong natakot. Kasi wala na akong hinahabol, wala na akong hinihintay. At doon ko naisip na ganito pala yung pakiramdam ng katahimikan kapag hindi na siya tungkol sa pag-asa. Unti-unting sinusubukan kong bumalik sa sarili ko. Hindi agad. May mga araw na babalik yung lungkot. May mga kantang biglang ang sakit-sakit. May mga lugar na iniiwasan ko talaga. Pero dahan-dahan natuto akong umupo sa katahimikan nang hindi natatakot. Natutunan kong kumain mag-isa, nang hindi nagmamadali. Natutunan kong umuwi nang walang hinihintay na tawag. Natutunan kong matulog nang hindi nag-iisip kung may nagagalit pa sa akin. At doon ko unang naramdaman na ang kaan-kaan pala. Hindi siya masaya agad. Hindi rin masakit. Sakto lang. At minsan sapat na yun. May mga nagtatanong kung galit pa raw ba ako sa kanya. Ang sabi ko lang ay hindi na. May mga bagay na mas madaling bitawan kapag hindi mo na kailangang ipaglaban pa. Hindi ko na rin hiniling na bumalik siya kasi ngayon alam ko na eh. Kung bumalik man siya, baka ako nang hindi babalik. Hindi ko na hinahanap yung mga paliwanag. Hindi ko na rin hiningi ang closure. Ang closure pala dumadating na lang kapag pinili mong huwag nang bumalik sa parehong tanong. Ngayon, Bettina, mas tahimik na ang buhay ko. Mas simple na, mas totoo. Hindi ako naghahanap ng kapalit. At hindi ako nagmamadali. At kung may dumating man, gusto ko yung taong hindi ko na kailangang pilitin para manatili lang siya. Hanggang dito na lamang po ang inyong kamorkada, Maxine. Maraming salamat, Maxine, sa pagbabahagi ng iyong kwento. At tama ka naman sa lahat ng sinabi mo. Totoong hindi ka niya iniwan dahil sobra-sobra kang nagmahal. Iniwan ka ng tao kasi gusto niya. Kasi hindi ka na niya masabayan. At hindi kasalanan yun. Hindi kasalanan yung magbigay ng buo. Ang kasalanan lang ay hindi ka nagtira para sa sarili mo. May mga ganun talagang klaseng babae na kayang ibigay ng buong buo ang mundo nila para sa isang tao. Pero sana tandaan mo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na ang pagmamahal kapag katunay, hindi ka hinihila pababa. Hindi ka pinipilit, hindi mo kailangang ipilit at hindi ka inuubos. Kung kailangan mong magmakaawa para lang manatili sa iyo yung isang tao, hindi na po pagmamahal yun. Yun ay takot na po. Takot na maiwan ka mag-isa. Takot na baka wala nang iba pang magmamahal at tatanggap sa'yo. Takot na makuha ng iba yung taong mahal mo. Totoo naman na sobrang nakakapagod ang magmahal ng mag-isa. Yung ikaw lang, isa, lahat, kabig ng kabig. Buti nga, naturuan mo yung sarili mong magpigil at tumigil na. Yung pagtigil sa paghabol, yung pagtigil sa pag-hope na baka nga bumalik pa sa'yo, yung pagpunta sa maling direksyon, yung paniniwalang mababago pa yung isang tao para piliin ka. Buti na pagod ka. Dahil sa totoo lang, maling-mali na yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ka dapat nakakaramdam ng ganyan. Hindi dapat parang nakikiagaw ka ng pwesto sa isang tao, sa puso ng isang tao. May mga babae talagang hindi naging the one para sa buhay ng isang lalaki dahil hindi pa panahon. May mga babaeng naging almost dahil masyado silang naghintay sa maling tao. Ikaw yung naging almost the one nung taong yun. Next time, wag ka nang maging sobra-sobra para sa isang tao kasi may mga tao talagang hindi kayang lunukin at hindi kayang kargahin lahat ng sobra. Nagpipikatan sila. Kasi sa totoo lang, ang taong marunong magmahal ng buo ay hindi laging naiintindihan. Hindi assurance yun na ibabalik sa'yo yun ng taong minahal mo at pinagbigyan mo. Hindi agad-agad yung sakit na yan ay maghihilom. May mga konti pang pagdadaanan na ibabalik ka sa pwestong gusto mong takasan. Pero sana, pagka dumating ka ulit sa ganyang pagkakataon, parang
makaramdam ka ulit ng lungkot. Sa susunod na maalala mo ulit lahat ng sakit, pagpasalamat mo na lang. Kasi, at least, naligtas ka mula sa forever na pagsasuffer dahil sa pakikipaglaban sa pwesto mo. Maraming salamat ulit, Maxine, sa pagbahagi ng iyong kwento. Sa lahat ng mga kapamilyang kamarkada natin, gusto pang mag-share ng kanilang kwento. Gusto naming marinig yan at gusto naming ibahagi din yan sa lahat ng mga kapamilya natin dahil sila din ay magbibigay ng kanilang opinion at payo para sa inyo. So, send lang ng send. More stories with Bettina Briones. Salamat, kamarkada.